Fish on! Malaki to. Malaki to. Dugtot na to. Wag lang maputol. Kung hindi talakitok. Malaki to. Grabe kalakas. Hindi, nasa taas to eh. Nasa taas na kumagat. Ay, ano yan pre? Hindi or dugtut yan pre. Woo! Huwag lang maabot sa bato. Sama ka na din. Dami. Tuk. Dito pumutok sa taas. Oops, di ba? Ang sakit mga master. Sa mga pagkakataong ganito mga master, yung napuputulan tayo ng ng line sa taas. Syempre medyo mahaba yung naputol sa atin, medyo maikli na lang yung naiiwan sa reel natin. Kailangan natin mahaba yung line sa jigging, lalo dyan sa mga deep sea. So yan, may suggest si paring Mark or si Pisces Fishing, dugtungan daw natin yung line. Buti na lang ready siya mga master, may dala siyang extrang line. Kaya ayun, binigyan niya tayo ng line na pangdugtong. So bali sa video natin ngayon mga master, turo ko sa inyo kung paano natin pagdugtong. Bali tinuro lang din sa akin ni paring Mark yung style niyan. Bali, i-share ko lang din sa inyo mga master para kung dumating kayo sa mga sitwasyong ganito, alam nyo rin. Yan, ito po yung gagamitin nating line, no? Yung mga braid line. 30 pounds tsaka 50 pounds. Bali ito, gagawin muna natin dito sa malalaking line para mas makita. Mas makita yung gagawin natin. So ayan, pag didikitin lang natin ng ganyan yung line natin. Mas maliit yung isa mga master kasi wala tayong makitang kasing size nung red eh. So ayan, gagawa lang tayo ng overhand knot. Yan. So ayan. Ikot lang natin dyan. Ipasok lang natin doon sa pinaka-eye na nagawa natin. Ikot lang natin. Bali dyan, 3 beses lang ginawa ko. Or ginawa kong ikot. Pero sa braid mga master, sa actual, gawin yung tig-8 or tig-10. So ayan sa kabila, ganun din mga master ang gagawin natin. Bali 3 beses lang linagay ko para mas madali ko siya mabaklas kasi gagamitin ko pa yung mga line na yan. Assist cord ko kasi yan mga master sa paggawa ng assist hook. So ayan. Yan no. Tapos hilain lang mga master. Tapos hilain nyo yung dalawang tag end para gumanda yung pagkakahigpit. So ayan. Yung tag end mga master yung dalawang dulo. Ang pula tsaka yung puti. Tapos hilain nyo po. Tapos hilain nyo ng sobrang higpit. So ayan po ang ating double uni knot. Bali gawin nyo pong tigta 10 ikot para mas matibay mga master. Yan. Pang illustration lang naman para makita ninyo kung paano natin tinatali. So ayan po. Gagawin din natin to siya sa braid. Yan. Ito po yung mga braid natin na gagamitin. 30 pounds tsaka 50 pounds. Magkaiba ng size din yan. So, yun, ulitin lang natin yung ginawa natin dun sa kanina. Bali, ganyan. Ganun lang din mga master, ulitin lang natin yung procedure natin kanina. Ang gagawin ko dyan mga master, tig 3 ikot lang. Pasensya na, medyo mahirap talaga siyang medyo mahirap siyang ipasok kasi malambot yung braid mga master. Hindi katulad nung gamit natin na malalaking line kanina, medyo matigas yun. Kaya mas madali siyang ipasok, pero yan medyo malambot siya mga master. Yan. Hirap siyang kontrolin or mahirap siyang kunin ng kamay, madulas pa. Medyo madulas pa yung mga braid na gamit natin mga master. Kaya pasensya na po kung ganyan. Medyo nahirapan tayong magtali. Pero ganun lang din po yung gawin nyo sa una mga master. Papakita ko lang din dito sa mga braid kung ano yung magiging itsura niya. So ayan, tig-3 lang muna yung gagawin nating ikot para mas mabilis tong video na to. So ayan, higpitan. Yan, hilain nyo mga master. Hilain nyo pati yung tag end. Tapos higpitan nyo ng sobra-sobra. Tapos bago nyo higpitan pala ng sobra mga master, basahin nyo muna. Pwedeng tubig, pwedeng lawayan nyo mga master para hindi siya masunog or hindi masira yung braid. So ayan mga master yung ating double uni knot sa braid. Yan ang braid to braid connection mga master, matibay na connection yan.
So ayan, patuloy nyo na lang po yung tag end mga master. Hanggang dito na lang po yung video natin. Hanggang sa muli. This is Prince Pudidi Fishing. Ingat po ang lahat. God bless.